2 taon lang matapos i-propose ni Ernest Rutherford ang nuclear model of the atom na tinatawag ding planetary model of the atom, nagkaroon agad ng panibagong atomic model at pag-uusapan natin ito ngayon. Ang siyentista sa likod ng atomic model na ito ay si Niels Bohr. Isa siyang genius na Danish physicist at estudyante siya ni Ernest Rutherford. Siya rin ay awardee ng Nobel Prize for Physics at kasabayan niya si Albert Einstein sa award na ito. At fun fact, sabi ng isa nating source, tamad daw si Niels Bohr gumawa ng essay pero magaling naman siya sa science. So kung minsan tinatamad ka mag-essay, malay mo maging physicist ka pala in the future. No? Pero syempre sisipagan din gumawa ng essay. At ipinropose ni Niels Bohr noong 1913 ang quantized model of the atom. Mamaya aalamin natin kung anong ibig sabihin ng quantized. Hindi lang siya mahalaga, revolutionary din siya. Ibig sabihin, binago niya yung understanding natin about atoms. Okay? Meron ako ditong hagdan. Tapos, kunwari, ikaw itong emoji, no? Kunwari, mabait. Kapag pataas ka ng hagdan, pinupush mo yung sarili mo against gravity. Tama? Kasi ano bing gravity? It's pulling you downward. It's a force na pinupull ka, hinihila ka pababa. So, kung tumataas ka, opposite yun ng direction ng gravity. Tama? So, against gravity. At kapag pataas ka, nagigain ka ng potential energy. Recall natin yung formula ng potential energy. Ang potential energy ay PE is equal to mgh. Mass multiplied by G, ano yung G? Acceleration due to gravity, multiplied by H, which is height in meters. Nandyan yung component ng height. Kaya kapag mas mataas ka, higher, above the ground, mas mataas din ang potential energy kasi directly proportional lang silang dalawa dun sa equation natin. Now, kapag pababa ka naman, lumiliit din yung potential energy. Kasi, lumiliit yung component na height. Okay? At kung tumataas ka man o bumababa ka, meron ka lang step na pwedeng tapakan. Hindi ka pwedeng tumapak sa gitna nitong mga rungs na ito kasi mahuhulog ka. In other words, hindi yun allowed. Hindi yun pwede. Okay? Yung mga rungs or steps na yun, allowed yun. Pero yung mga spaces in between them, hindi. Okay? Itong analogy na ito yung makakatulong sa atin para mas maunawaan yung Bohr's model of the atom. Kung matatandaan natin based dun sa previous video, isa sa mga implications ng model ni Rutherford mag-e-emit ng radiation ng electrons kapag nag-orbit siya dun sa nucleus. So, kung hindi pa natin napapanood yung previous video para mas maunawaan natin ito, panoorin natin yung tungkol kay Rutherford, no? Kasi diniscuss yung model ni Rutherford and then pinakita rin doon sa next video yung mga implications nito at bakit problematic yung model ni Rutherford. Ngayon, sabi ni Bohr, hindi ganun yung mangyayari. No? Hindi dapat mag-e-emit ng radiation ng electrons kapag nag-orbit siya dun sa nucleus. Sige, isa-isahin natin yung mahalagang features ng Bohr's model. Una, electrons orbit the nucleus in fixed distances. Sige, balikan natin yung hagdanan. Sabi natin, dito ka lang pwede tumapak, bawal dun sa mga spaces. Ganun din ang electrons, sabi ni Bohr. So, sa illustration natin, ito ang nucleus, itong black yung electron, tapos ito ay yung mga orbit around the nucleus. Now, itong orbit na ito, fixed ang distance from the nucleus. Itong orbit na ito, fixed lang din. Itong orbit na ito, fixed din. So, ano ibig sabihin ng fixed? Ibig sabihin, ang electrons daw, doon lang sila allowed sa mga orbits na yun. Bawal sa gitna. Pwede sila dito. Bawal sila dito. Mamaya i-expound natin yung about dito sa pagiging fixed na ito kapag pinag-usapan na natin yung energy sa second point natin. No, minsan tinatawag din itong orbit na stationary states kasi nga fixed, kaya stationary. Pangalawa, each orbit has a specific energy associated with it. Ang designation natin sa specific energies na ito ay small letter n. Itong orbit na pinakamalapit sa nucleus ang n is equal to 1, then n equals 2, then n equals 3, and so on so forth. Now, ang tawag sa mga ito ay energy levels. Kanina tinawag natin as orbits kasi nandun yung mga electrons at nag-orbit sila doon. No? Tinawag din nating stationary states para i-emphasize yung stability ng electrons na nandun sa orbit na yon. Ngayon, tatawagin natin itong energy levels para i-focus natin yung discussion sa fact
na bawat orbit ay merong energy na associated sa orbit na yon. Okay? Nakakasunod pa? Now, listen. Ito yung pinakamahalaga. Ang bawat energy levels ay quantized. Okay, di ba sinabi natin dun sa previous video na yung word na discrete ay mahalaga dito sa Bohr's model. Kasi ang ibig sabihin ng quantized ay discrete. Okay, kaya itong designation na letter N ay tinatawag din nating principal quantum number. No? Yung quantum, quantized. Para palawakin ito, no, discuss natin yung third point. Pero bago yan, i-discuss ko lang itong slide na ito para magets natin yung third point natin mamaya. Kapag ang orbit ay mas malapit sa nucleus, then yung electron na nandun sa orbit ay mas maliit ang energy. Kapag naman mas malayo sa nucleus ang orbit, then yung electron na nandun sa orbit na yun ay greater ang energy. Sa madaling sabi, kapag mas maliit yung principal quantum number, mas maliit ang energy. Alalahanin nyo lang din yung analogy natin sa hagdanan na kapag mas mataas ka, no, ibig sabihin mas malayo ka sa ground. Sabihin natin yung ground ang nucleus. So mas mataas yung potential energy. Kapag mas mababa ka, mas malapit ka sa ground, mas malapit ka sa nucleus, mas mababa rin or mas maliit yung potential energy. Okay. Ito na yung pangatlo at dito natin i-explain yung quantization of energy. Electrons can move to different orbits with the absorption or emission of energy. Okay, isipin nyo to. Alam natin na mas mataas ang energy doon sa n is equal to 2 compared doon sa n is equal to 1. Now, kung ang electron na nasa n is equal to 1 ay magja-jump, okay, papunta doon sa n is equal to 2, ano ang kailangang mangyari? Absorption ba or emission? Isipin natin yun based dun sa mga energy na sinasabi ko. Okay. Siyempre, absorption. Bakit? Kasi nga, kailangang ma-meet nung electron na nasa n is equal to 1 yung mas mataas na energy na kailangan para mapapunta siya doon sa n is equal to 2. So, kulang yung energy nung electron na nandun sa 1. Kaya kailangan niyang mag-absorb ng energy para madagdagan yung energy niya, makapunta siya doon sa n is equal to 2. Okay, so absorption yung nangyayari. So, ulitin natin yung animation. Okay, so yung red arrow, yan yung quantized energy na enough para mag-jump yung electron. Okay? Now, saan manggagaling yung energy na yon? Pwedeng sa light or heat. Again, yung energy na dapat ma-absorb ng electron na ito, dapat quantized, discrete, eksakto. Kapag kinulang ang energy, hindi makakamove yung electron sa higher energy level. Kapag naman sobra, makakamove pero may mga excess or labis. At iyan yung magmamanifest sa iba't ibang bagay, hindi na natin i-discuss dito sa video na to. So, yan yung quantization of energy. Okay? Kapag itong electron ay nag-jump into higher energy level, sinasabi natin na siya ay nasa excited state. Okay? Kaya minsan, tinatawag nating electron excitation yung process ng pag-jump ng electron from lower to higher energy level. Pwedeng hindi n is equal to 2, pwedeng higher than 2. Okay? Now, kapag nasa excited state ang electron, hindi yun masyadong stable. So, gusto ng electron na ito na bumalik dito sa lower energy level. Okay? Now, kung ang pag-move ng electron from 1 to 2 ay nag-absorb ng energy, ano naman ang nangyayari sa pag-move ng electron from 2 back to 1? Okay, sige, isipin natin. O dahil pabalik na siya, di opposite na ng absorption ang mangyayari. Anong opposite ng absorption? Emission. Exactly. No? Dapat mag-emit siya ng energy na equal doon sa energy na inabsorb niya kanina noong nag-move siya from lower to higher. Okay? Sige, ulitin natin yung animation. At kapag bumalik na siya doon sa stationary state, nasa ground state na siya as opposed doon sa excited state. Okay? Ngayon, ini-imply ng Bohr's model of the atom na hindi magkakaroon ng continuous spectrum. Instead, discrete line spectrum. So, bakit ganon? Kasi nga, kung any distance from the nucleus ay allowed na orbitan ng electron, any energy ay possible na i-emit din ng electron. Tama? Kaya magiging continuous ang spectrum. Hindi nga continuous ang pinapakita ng mga experiments, kundi discrete gaya nito. So, kapag naman quantized ang energy, may specific orbits lang na pwede.
At sa mga orbits na yun, may allowed value of energy. Discrete ang magiging spectrum. Okay? Nagigets? So again, dahil quantize ang energy, quantize ang ini-emit na energy, then ibig sabihin, discrete ang energy na magmamanifest sa spectrum. Ang tawag dyan sa mga lines na yan is spectral lines. Okay, bawat linya, kanya-kanyang energy yan. At ayan ang Bohr's model of the atom. Na hindi ko na muna sasamahan ng mathematics ito, pero pwede naman natin lagyan sa mga susunod na videos para mas ma-appreciate natin at mas maintindihan natin yung quantization of energy. So yun lang, at maraming salamat sa panonood at sana may natutuhan kayo.